Dahil sa inis ko sa nakita kong masayang pagsasama ni Marcos at Marian, nilukob ako ng matinding selos. Selos na nauwi sa isang paghihiganti. Hindi ako papayag na maging masaya sila. Kung hindi lang din magiging akin si Marcos, mabuti pang walang makinabang sa kanya. Pumunta ako sa isang bar para palipasin ang inis na nararamdaman ko. Isa pa, parang nakakaramdam ako ng iba sa katawan ko. Naghahanap ng kakaibang adventure na lagi kong nararanasan sa mga customer ko. Simula nang yakapin ko ang pagiging professional prostitute sa piling ng mga iba't ibang customer na madadatong, ay laging ganito na ang pakiramdam ko, laging naghahanap ng kakaibang romansa. Hindi ko tinakalain na maa-addict ako sa trabahong binigay sa akin ng lalaking naglagay sa akin dito, kaya ngayon hinahanap na ng katawan ko. Pagpasok ko pa lang ng bar, napansin ko na ang panitig sa akin ng lalaki sa madilim is bahagi ng bar. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi, mukhang nakahanap na ako na magbibigay aliw sa akin na hinahanap ng katawan ko. Paglapit ko sa kanya ay mabilis niya akong hinatak at sinunggaban ng halik na tinugon ko naman, hanggang sa ang isang kamay niya ay unti-unting bumaba sa pagitan ng aking hita at marahas na pinasok ang daliri sa aking basang-basang lagusan. Napaungol ako sa sarap ng kanyang daliri. Ito ang gusto ko na hinahanap ko, ang masakit na paraan pagdating sa 6 na lagi kong hinahanap-hanap. Hanggang sa tuluyan na kaming lumabas sa bar at doon sa kondo niya itinuloy. Kakaibang sakit at sarap ang naranasan ko sa lalaking kasama ko, sulit ang gabi ko sa kanya, dahil masarap siyang bumayo at ganadong-ganado. Halos manginig ang mga hita ko sa kanya dahil sa walang sawa niyang pag-angkin. Hanggang sa tumayo ako at nilinis ko ang katawan ko pagkatapos na mainit naming tagpo. Napansin ko ang larawan na nakasabit sa pader. Nakita ko ang mga larawan ng ex kong si Marcos. Kaya nagtataka ako kung bakit mailarawan siya nito. Hanggang sa hindi ako nakatiis na itanong sa kanya. Kilala ko ang lalaki sa larawan. Ano ang atraso niya sa'yo? Wika ko sa lalaki. Malaki ang atraso sa akin yan, dahil sa kanya ay namatay ang ama ko, kaya papatayin ko din siya. Sagot, hindi lalaki. Isang masamang plano ang naisip ko, hulog sa akin ang lalaking ito, dahil sa kanya mangyayari ang plano na gusto kong mangyari. Nasarapan na ako, may gagawa pa ng plano ko kung paano paghihiwalayin ang dalawa. Maganda ang kasintahan niya, maari mong gamitin sa kanya para doble ang sakit na maranasan niya. Pwede mo magamit sa paghihiganti mo. Wika ko muli sa lalaki. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa kanyang labi. Dahil sa natuwa ako ngayong gabi, dahil sa lalaking ito, bibigyan ko siya ng isang regalo na hindi niya makakalimutan. Bukod sa makikipagsadwatan ako sa kanya para kidnapin si Marian, ay bibigyan ko siya ng aliw na alam ko na magugustuhan niya. Madami kaming pinag-usapan laban sa dalawa, doon ko nalaman na isa palang leader ng sindikato ang taong kaulayaw ko. Natakot man ako, ngunit panandalian lang. Ano pa ba ang dapat kong ikatakot? Matagal nang nakasangla ang kaluluwa ko sa demonyo, simula nang gamitin ang katawan ko ng kung sino-sino. Ang kailangan ko lang gawin ngayon, kung paano ako makakalapit kay Marian na hindi siya maghihinala para magawa ang plano namin at makuha siya ng lalaking kasama ko. Muli na naman nag-init ng pakiramdam ko nang hawakan niya ang katawan ko. Tulad ko ay mukhang gusto niya na naman pagsaluhan namin ang aming mga katawan. Dahil sa mga haplos niya sa akin ay muling sumiklab ang init ko sa katawan, pumatong ako sa kanya at nakipaghalikan sa kanya ng may gigil at pagkagat. Hanggang sa maramdaman ko ang mga kagat niya sa liig ko, hanggang sa aking dibdib pati ang kanyang pagmasahe, ay maihalong kirot dahil sa pinaghalong kurot nito sa aking utinang. Ganito ang pag-angkin ang gusto ko, maihalong sakit at sarap. Ipinasok ko ang kanyang naghumindig na tarugo sa aking basang-basang iske, isang mahabang ungol ang pinakawalan ko dahil sa sarap na dulot nito. Inipit ko ng todo ang kanyang tarugo habang dahan-dahan ang akyat baba ang aking paggalaw. Sa bawat paggalaw ko, pagkagat sa aking utnang ang ginagawa niya na labis nagpainit sa akin para magbigay ng gana para magpatuloy. Binilisan ko ang pagtaas baba sa kanyang sandata hanggang sa maramdaman ko na ang kakaibang kiliti sa aking katawan dahil sa ginagawa ko. Minamasahe ko na din ang kabila kong dibdib dahil sa sarap na dulot ng kanyang pagkagat at pagsipsip sa aking tumitirik na ang mata ko dahil sa kakaibang sarap at sakit na hatid nito sa akin. Hanggang sa tuluyan na kumawala ang mahaba kong ungol kasabay ang pagligwak ng aking katas sa kanyang tarugo. Nanginginig pa ang aking hita nang bigla niyang pinagpalit ang posisyon namin.
Pinatalikod niya ako at tinira sa isa kong butas, halos mapahiyaw ako sa pinaghalong sarap at sakit. Hindi na bago sa akin ang ganitong pakiramdam dahil madalas naman ito gawin ng mga customer ko. Nang maramdaman ko ang kanyang paglabas-masok sa aking likuran, tinukod ko ang aking kamay dahil sa marahas ang kanyang pagbayo sa akin na halos ikasubsob ko. Hawak niya ang mahaba kong buhok habang mabilis na nangangabayo sa aking likuran. Ang sarap ng ginagawa niya, sa lahat ng naging customer ko ito pa lang ang nakapaghatid sa akin ng satisfaction na hinahanap ko. Ilang pagbaon at pagsagad ang ginawa niya sa akin. Hanggang sa labasan na siya ng kanyang madaming di at mod. Hingal na hingal ako sa ginawa niya, pero hindi pa siya nakontento nang ibaon niya muli sa aking iske ang kanyang tarugo, halos panawan na ako ng ulirat, dahil sa pagod at hingal pero muli na naman siyang umulos mula sa aking likuran at sa pagkakataong ito ay sa aking lagusan na ipinasok. Habang bumayo ng mabilis at pinapalo niya ang aking puwet na nagpanginig lalo sa akin, hanggang sa tuluyan na kaming nilabasan magkasabay nagsalo ang aming napakadaming katas na tumutulo pa sa pagitan ng aking mga hita. Pagod na pagod ako pero sulit naman ang pakiramdam ko. Maaga kaming gumayak ni Marcos para pumunta sa mansyon ng mga magulang ko. Dahil may hinanda si Mom na salo-salo, dahil may bisita daw kaming dadating galing sa Amerika. Gustuhin ko mang tumanggi dahil ayoko pumunta, alam ko na magtatampo lang si Mom. Kaya sabi ni Marcos ay sasamahan niya na lang daw ako pumunta kasama ang aming kwadro. Mabilis ang bawat kilos ko dahil malayo pa ang aming bayahe. Inuna ko muna asikasuhin ang kwadro. Pinagtulungan namin ni Marcos at pagbibihis sa kanla at pagkatapos saka kami nag-asikaso ng sarili namin. Masaya kaming nagsalo-salo sa hapag at masayang nagkwentuhan. Kanina nagulat ako nang dumating kami ni Marcos na madatnan namin si Veron, kababata ito ni Drake. Bago nagsama si Mom at Dad ay nakilala ko si Veron kaya kilala ko siya. Malaki din ang pinagbago nito mula sa dati nitong itsura. Kutob ko na maihatid itong problema sa amin dahil noon pa man ay malaki na ang pagnanasa nito kay Drake. At tulad ng dati hindi ko pa din siya gusto. Lalo na at nakikita ko na panay papansin niya J. Marcos na akala mo naman papansinin siya, kahit maghubad pa siya sa harapan to alam ko na hindi siya ang tipo ni Marcos. Isa pa malaki ang tiwala ko sa lalaking mahal ko na ako lang ang nag-iisang babae sa buhay niya. Nagulat ako sa sinabi ni Mommy na nirereto niya kay Drake si Veron. Lingid sa kanilang kaalaman na mailihim na relasyon si Drake at Marie. Napansin ko ang pagkabigla sa mukha ni Marie dahil sa nais ng magulang namin. Sinasabi ko na nga at may mangyayari dahil andito ang impaktang Veron na to. Nagkatitigan lang kami ni Marcos, batid ko na alam niya din ang namamagitan sa dalawa. Hanggang sa biglang dumating si Drake na may dalang 3 baukwet na ibibigay sa amin ni Mommy at kay Marie, nagulat pa ako na maging ako ay bigyan niya at sabihin na kaming 3 ang mahalagang babae sa buhay niya. Napansin ko ang masamang tingin ni Veron na alam ko na may pinaplanong hindi maganda para kay Drake at Marie dahil na din sa pagsagot ni Drake at pagtutol sa kanila. Kaya hindi na ako magugulat nang sabihin niya ang relasyon nila Drake at Marie sa harap ng magulang namin. Tita, ano po ang gagawin niyo kapag nalaman niyo na may namamagitan kay Drake at Marie? Tanong ni Veron kay Mom. Sinasabi ko nga ba may pinaplano ang babaeng to? Hindi nila gagawin yon, Veron, magkapatid ang turingan nilang dalawa. Isa pa, walang kasintahan ang anak ko at ang alam ko close lang sila ni Marie dahil tinutulungan niya ito. Sagot ni Mom kay Veron. Bakit nahuli ko si Drake na lumabas sa kwarto ni Marie dis oras ng gabi? Ano po yon, nagbabato-bato pik sila? Sarkastimong tanong muli ni Veron. Nagkatinginginan kami ni Marcos at nag-uusap kami gamit lang ang aming mata. Mukhang tulad ko ay parehas kami ng iniisip. Hanggang sa biglang sumagot si Marie. Mom and Dad, mahal na mahal ko po si Drake, sana po matanggap niyo ang relasyon namin, wala naman po sigurong masama kung mahalin ko si Drake. Nakayukong wika ni Marie. Hindi ako makakapayag, Hija, ano na lang ang sasabihin ng tao sa atin kapag nalaman nila na ang mga anak ko ay nag-iibigan. Wika naman ni Dad. Wala naman masama, Dad, kung mag-ibigan si Drake at Marie, isa pa hindi naman sila magkadugo. Kaya legal naman iyon sa batas. Sagot ko kay Dad. Dahil sa tensyon sa pagitan naming lahat, dahil sa revelasyon ng relasyon ni Drake at Marie, ay tuluyan nang umalis ng bahay si Drake at Marie, pinandigan ni Drake ang pagmamahal niya kay Marie, kahit kapalit nito ay ang itakwil siya. Dahil sa malaking problema na nangyari.
Ang plano sana naming anunsyo ni Marcos na pagpapakasal ay naudlot na naman. Ayoko sumabay sa problema ng pamilya dahil gusto ko kapag kinasal kami ni Marcos ay kumpleto kaming lahat. Kung hindi sana dumating ang impaktang tumasaya sana kami ngayon kaso umepal pa, may araw din sa akin tong babaeng to. Napag-alaman ko na nasa Tagaytay namamalagi si Drake at Marie dahil walang mapagkuhanan ng pera si Drake sa panggastos nila dahil naka-freeze lahat ng asset niya gawa nila mom para magtanda sa ginawa nila. Hindi naging hadlang ito sa pagsasama nila. Madalas kaming pumupunta ni Marcos sa kanila para magbigay ng tulong, kahit tanggihan nila ay wala silang magagawa dahil nagagalit ako sa kanila. Sa ganitong paraan makatulong at makabawi ako sa kapatid ko masyado na siyang madaming pinagdaanan, kaya gusto ko kahit papaano ay gumaan ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa isang araw nagulat na lang kami na pinasundo ni Drake si Marie at kunin na lang daw namin at dalhin na sa mansyon. Ano man ang dahilan niya ay hindi namin alam. Basta ang madalas kausap ni Drake ay si Marcos. Gustuhin ko mang magtanong ay nanahimik na lang ako bilang respeto sa kanila. Sinundo namin si Marie at doon nakita ko kung paano siya umiyak ng umiyak at humingi ng pabor sa amin ni Marcos na dalhin siya sa malayo para magpakalayo-layo. Sinabi niya ang lahat maging ang paninisi niya kay Drake dahilan para hindi umuwi si Drake. Alam ko na hindi yon ang dahilan ni Drake, napakababaw naman ito. Kung ano man ang dahilan niya naniniwala ako na para pa din sa kapatid ko ang iniisip niya, dahil ganoon niya kamahal si Marie handa niyang isakripisyo ang lahat para dito. Dahil sa mga connections na meron kami ni Marcos, mabilis namin na proseso ang mga kinakailangan ni Marie papuntang Alaska. Doon naisip ni Marcos dalhin si Marie dahil may tao siyang pwedeng magbantay at tumingin kay Marie. Matapos maayos lahat ng dokumento ay inihatid ni Marcos si Marie sa Alaska para doon ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap at para bubuohin din ang kanyang sarili dahil sa paghihiwalay nila ni Drake. Alam ko na kayang malampasan ng kambal ko ang lahat ng problema niya, matuto lamang siya lumaban at alam ko na makakaya niya, lakasan niya lamang ang kanyang loob. Mainam na din siguro nangyari ito para may mga bagay siya na dapat matutunan sa sarili niya. Naalimpungatan ako nang magising ako sa paghiga ni Marian sa aming higaan. Amoy na amoy ko ang kanyang body wash na lagi niyang ginagamit. Napakabango nito, isa sa paborito kong amoy na ginamit niya. Ilang buwan na din ang lumipas, parang kailan lang malapit na mag-isang taon ang aming kwadro, at hanggang ngayon hindi ko pa din mapakasalan ang babaeng mahal ko. Gaya ng napagkasunduan namin, ayaw magpakasal ni Marian sa akin hanggang hindi niya nakikita si Marie. Bigla kasing nagkaproblema ang kanyang pamilya dahil sa pagtutol ng magulang nila Marian sa pag-ibigan ni Drake at Marie. Kahit na sabihin na hindi sila magkadugo ay pinagbawalan pa din sila ni Dad, kung ano man ang dahilan hindi pa namin alam, pero sooner or later alam ko na malalaman din namin. Niyakap ko ang babaeng mahal na mahal ko ang nagpabago sa akin at nagbigay kulay sa mundo ko. Minsan naiisip ko baka bigla siyang magsawa sa akin, pero pag nakikita ko ang effort niya sa pag-aasikaso sa akin at sa mga anak namin, nawawala ang agam-agam ko. Sana sa request ko pagbigyan niya ako kahit civil wedding lang muna ang gawin namin. Gusto kong ibigay ang pangalan ko sa babaeng tinatangi ng puso ko. Ganoon ko kamahal ang babaeng nasa tabi ko. Ang ina ng aking mga anak, ang babaeng pag-aalayan ko ng buhay ko. Sa kanila ng mga anak ko umiikot ang mundo, kaya kung sino man ang gumalaw sa kanila matitikman nila ang galit ko na matagal ko nang tinatago. Mahal, gising ka pa ba? Tanong ko sa kanya habang kingkintalan ko ng halik ang kanyang balikat na litaw sa suot niyang pantulog. Bakit mahal? May kailangan ka ba? Tanong niya din sa akin at humarap siya sa akin at mumiti. Mahal, alam mo naman kung gaano kita kamahal at naintindihan ko na sinabi mo na ayaw mo magpakasal sa akin hanggang hindi pa nagbabalik si Marie. Mahal, baka pwede kahit civil wedding lang muna para lang maangkin ko na kayo ng lubusan ng mga bata. Paliwanag ko sa kanya. Sige mahal, kung yan ang nais mo, gawin natin. Alam ko naman na gusto mo na ibigay ang pangalan mo sa amin. Kaya, sige, pumapayag ako. Tugon niya sa akin. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi dahil sa wakas pinagbigyan niya na din ako sa hiling ko, kahit na civil wedding na muna ang gawin namin. Saka ko na ibibigay ang magarbong kasal kapag nagbalik na si Marie. Kinabig ko siya at hinalikan ang kanyang labi, kay tagal kong inasam na muli siyang maangkin. Ngayon na lang muli dahil pinahilom ko muna ang tahi niya dahil sa kanyang panganganak.
Ngayon na pwede na, walang araw ko na naman mapaparamdam sa kanya ang aking pagmamahal. Limor Mariang Paladiene. Tinugon niya ang bawat halik ko, dahan-dahan kong ibinaba ang damit ni Marian. Napakatagal kong hindi nagawa sa kanya ang mga ginagawa ko ngayon, kaya ngayon alam ko na makakabawi na ako. Mahal na miss ko to pero magdahan-dahan ka pa din para sigurado tayo. Wika ni Marian. Yes mahal kaya maghanda ka na, masyadong na-miss ng suman ko pasukin ang puto bongbong mo, sagot ko sa kanya. Pinalalim ko ang halik ko sa kanya hanggang sa dumako na ang mga labi ko sa kanyang leeg pababa sa kanyang dibdib. Sinubo ko ang namimintig sa tigas na pasas ng aking mahal dahilan para umungol siya. Pinagsawa ko ang aking bibig sa kanyang pasas sa tagal kong hindi ito matikman para akong uhaw na sanggol na dumidede at sabik na sabik. Tanging mga ungol lang ni mahal ang naririnig ko sa aming silid. Kasabay ng pagdediko ay dahan-dahan kong hinuhubad ang natitira niyang saplot. Nang mahubad ko na ito ay sinalat at kinapa ko ang kanyang lagusan at dahan-dahan kong ipinasok ang aking daliri sa kanyang lagusan. Mahal ah! Daing ni Marian habang hinahagod ng aking daliri at ng kanyang namamasa ng puto bongbong. Pinababa ko ang halik ko mula sa kanyang dibdib pababa sa kanyang tiyan hanggang sa puson at nang makarating ako sa kanyang puto bongbong. Nakita ko pa ang bakas ng tahi ng kanyang panganganak na humilom na. Pinatakan ko ng madaming halik ang tahi niya kung saan lumabas ang aking mga anghel. Matapos ko doon ay muli kong sinunggaban ang paborito kong puto bongbong kung saan nilantakan ko ito na parang sabik na sabik. Tanging ungol lang ni mahal ang naririnig ko habang kinakain ko ang paborito kong putahe. Sarap na sarap ako sa bawat pagkain at pagdila ko. Hanggang sa di katagalan ay nanginig na ang magkabilang hita ni Marian tanda na narating niya na ang kanyang tinatamasang sarap. Sinaid kong lahat ang kanyang nilabas dahil sa tagal kong hindi ito natikman. Matapos ko sa kanyang puto bongbong ay hinagod ko ang aking suman para ready sa pagpasok sa kanyang puto bongbong. Tinutukso-tukso ko pa ang mahal ko na kunwari ay ipapasok ko pero ang totoo ay kinikiliti ko lamang siya at para malaman Jong ano ang magiging reaksyon niya. Mahal, ipasok muna, please. Pakiusap ni Marian. Nang marinig ko ang kanyang daing ay dahan-dahan kong ibinaon ang aking sandata sa kanyang lagusan. Ramdam ko ang init ng aming pag-iisa. Dahan-dahan lang ang aking paggalaw dahil tinatansya ko din kung nasasaktan siya o hindi. Mahal, bilisan muna. Isagad mo. Ah! Tinig ni mahal na nasasarapan. Nang marinig ko ang kanyang sinabi ay paunti ng paunti at naging mabilis na ang bawat ulos ko sa kanya. Hanggang sa naging mabilis at parehas na kaming umuungol dahil sa pag-iisa namin. Hanggang sa nakarating na namin ang langit na inaasam. Matapos namin ay natulog na kaming magkayakap na may ngiti sa aming labi. Gustuhin ko man pagurin ang mahal ko alam ko na may tamang pagkakataon para doon, sa ngayon kontento muna ako sa paunti-unti dahil ayoko din naman mabigla siya dahil kakahilom lang ng kanyang mga sugat. Bukas magiging Mrs. Marcus Draven Alejandro na ang aking mahal, kahit na sa huwes muna kami ikasal ay okay lang, ang importante maibigay ko lang muna sa kanya ang aking pangalan at masiguro ko na siya ay aking asawa. Ayoko na maagaw pa siya ng iba sa akin, kaya maganda nang sigurado ako. Masaya akong gumising dahil sa wakas ay pwede ko nang angkinin ang asawa ko at bukod doon ay magiging legal na kaming mag-asawa ilang oras na lang mula ngayon. Tinawagan ko ang aking dalawang kaibigan na si Zach at Johan para maging saksi sa aming kasal ni Marian mamaya. Hindi muna namin pinaalam sa mga magulang niya dahil ayaw namin dumagdag sa problema nila dahil hanggang ngayon ay hinahanap pa din nila si Marie. Ayaw na namin dagdagan pa ang iniisip nila kaya nakapagdesisyon kami na isekreto na lang muna ang aming kasal. Masaya akong pumunta sa nursery room ng kwadro pagkatapos ko maligo, tiningnan ko ang mga anak ko na mahimbing na natutulog, parang kailan lang mga sanggol pa sila sa bisig ko ngayon ay malapit na silang mag-isang taon. Wala na akong mahihiling pa dahil binigyan niya na ako ng isang asawang mapagmahal at mga anak na makukulit. Alam ko na napakapalad ko sa pamilya na meron ako ngayon. Pagkatapos kong halikan isa-isa ang mga anak ko ay nagpunta ako sa kitchen para magluto sana ng breakfast namin. Bago ako makarating sa kitchen amoy ko na agad ang luto ni Nana Mila mukhang mas nauna pa siya magising sa akin. Niyakap ko siya mula sa likuran. Ang isang babae sa buhay ko na tanging karamay ko sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko. Ang nana ko na ginugol na ang buhay niya para sa pag-aalaga sa akin. Pinagpalit ang sarling kaligayahan maprotektahan lang ako at maalagaan.
Yesenen, bakit naglalambing ang alaga ko? Tanong ni Nana sa akin. Wala lang nay, masaya lang po ako kasi may pamilya na akong matatawag. Huwag po kayo mawawala sa kasal namin ni Marian mamaya kasi kayo na lang ang meron ako. Alam niyo naman po na itinuring ko na kayong parang tunay na ina. Tugon ko kay Nana. Alam mo naman na hindi ka na iba sa akin, bata ka talaga, sa akin ka ibinilin ng mga magulang mo nang mamatay sila kaya karangalan ko na alagaan ka. Kahit na hindi ka nanggaling sa akin, itinuring na kitang anak Marcus kaya wag ka na magdrama dyan. Alam ko na magiging mabuti kang ama sa mga anak mo katulad ng iyong namayapang ama at alam ko din na magiging mabuti kang asawa sa asawa mo tulad kung paano magmahal ang senyor kay senyora. Kung buhay pa ang magulang mo paniguradong proud sila sa nag-iisa nilang anak na sobrang mapagmahal sa pamilya. Paliwanag ni Nana sa akin habang umiiyak. Masaya ako na kahit wala na ang magulang ko ay may isang Nana Mila sa tabi ko, ang laging umuunawa at umiintindi sa akin. Ang laging nagtutuwid ng mali ko at ang Nana na mahal ko. Niyakap ko si Nana, pinaramdam ko sa kanya na mahal ko siya at tulad niya napakaswerte ko dahil may isa pa akong natitirang magulang sa katauhan niya. Sali ako sa group hug. Wika ni Mahal. Nagulat pa ako ang magsalita siya. Halika dito Marian. Sana anuman ang maging problema ninyong dumating ni Marcus ay lagi niyong pag-usapan. Ang pag-aasawa ay hindi kanina kapag sinubo mo ay iluluwa mo. Kaakibat ito ng isang responsibilidad na dalawa kayong magkasama. Lagi niyong iisipin kung ano lagi ang makakabuti sa pamilya niyo. Hangad ko ang kaligayahan niyo mga anak at alam ko na magiging masaya kayo sa piling ng isa't isa. Payo ni Nanang sa amin. Yumakap si Nana sa amin habang umiiyak at panay bigay sa amin ng mga payo para sa tatahakin namin nilang mag-asawa. Ang mga babae sa buhay ko na mahalaga sa akin at ang nag-iisa kong prinsesa na cute. Kay Nana, kay Marian, Dave, Mark, Vien at sa munti kong prinsesa kay Maven. Handa ko ibigay ang buhay ko para sa kanila kung kinakailangan. Masaya kaming nagsalo-salo sa agahan na niluto ni Nana Mila sa amin. Masayang kwentuhan at mga alaala ang binalik tanaw namin hanggang sa makita namin ang mga anak namin na bitbit na ng kanilang yaya. Kinuha namin ni Marcus ang anak namin at nilaro-laro ito. Nagpunta kami sa sala at doon ipinagpatuloy ang paglalaro sa kanila habang kumakain ang kanilang tagapag-alaga. Mahal, excited na ako mamaya, ang saya ko dahil sa wakas magiging Mrs. Alejandro ka na din at ang mga anak natin. Salamat mahal dahil pinagbigyan mo ko kahit na civil wedding lang. Masayang wika ko kay Marian. Deserve mo yon mahal, pero wag mo pa din kalimutan na pakasalan ako sa simbahan baka mamaya magkuripot ka na pag dumating na si Marie. Pangarap ko pa din makasal sa simbahan mahal, pero pangarap ko din na sabay kami ng kambal ko na ikakasal. Kaya ngayon palang pag-usapan nyo na ni Dreke ang plano sa kasal nating apat, dapat memorable yon mahal, magtatampo talaga ako kapag hindi natupad yon. Paliwanag sa akin ni Marian. Mahal, ibibigay namin ni Dreke ang memorable sa inyo ni Marie. Hintayin lang natin mangyari ang mga dapat mangyari para sa dalawang yon. Sa ngayon ang importante tayo muna at ang mga anak natin. Huwag kang malalate mamaya hihintayin ko na lang kayo ni Nana at ang mga bata. Mahal na mahal kita mahal, ikaw ang buhay ko at ang mga anak natin. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring di maganda sa inyo. I swear makakapatay ako kung sino man ang magtangkang manakit sa inyo. Saad ko sa kanya. Mahal, nakakalimutan mo ata na agent din ang asawa mo kaya ko din ipagtanggol ang sarili ko at syempre kayo ng mga anak natin. Mahal na mahal kita Mr. Alejandro. Masayang tugon niya sa akin. Matapos namin mag-usap ni Marian ay pumasok na ako sa opisina, hihintayin ko na lang ang oras na magkita kami mamaya sa aming kasal. Habang nagmamaneho ako ng sasakyan papuntang opisina, hindi mawala ang ngiti ko dahil sa totoong masaya ako dahil sa kasal namin mamaya ni Mahal. Nang sumapit na ang oras ay unti-unti nang nagdatingan ang mga kaibigan ko kasama ang magulang ni Johan na siyang magiging grandparents namin ni Marian. Dumating na din ang judge na magkakasal sa amin. Grabe ang kaba na nararamdaman ko sa mga oras na to na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa dumating na din ang mahal ko kasama si Nana at mga anak namin. Tuwang-tuwa ako nang makita ko ang mahal ko suot ang puti at simpleng dress na bumagay sa kanya. Napakaganda talaga ng asawa ko bukod tangi sa lahat. Nang matapos ang seremonya ng kasal ay sabay-sabay kaming umalis para magtungo sa restaurant na pinareserve ko para sa reception ng civil wedding namin.
Dalawa lang kami sa kotse ni Marian dahil ang mga anak namin at si Nana Mila at yaya nito ay isinabay na nila Zach at Johan. Hawak ko ang kamay ni Mahal habang nagmamaneho, walang patid ang ngiti ko dahil sa wakas ay asawa ko na si Marian at kahit sa huwes lang ay masaya na ako, importante ay kasal na kami at ganap na kaming mag-asawa. Nang makarating kami sa parking ng hotel ay bumaba na kami ni Mahal, nakita pa namin ang sasakyan nila Johan at Zach na nauna na palang dumating sa amin. Nang pagbuksan ko ng kotse si Mahal at nang makalabas siya sa kotse, ay bigla na lang nagdilim ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Ang huli kong narinig ay ang sigaw ng asawa ko. Puno ng saya ang dibdib ko dahil sa wakas ay mag-asawa na kami ni Marcos. Kapwa kami masaya habang papunta sa hotel na pinareserve niya para sa aming simpleng pagsasalo-salo. Nang makarating kami sa parking ng hotel, ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko na may pumalo sa ulo ni Marcos. Mabilis ang naging pagkilos ko, nakita ko ang dalawang lalaki na mabilis na sumusugod sa akin. Hinanda ko ang sarili ko sa isang laban dahil alam ko nasa panganib kami sa mga oras na to. Kung hindi lang nila naunahan si Marcos, kayang-kaya namin ang mga animal na to, mabuti na lang at hindi namin kasama ang mga anak namin dahil pag nagkataon hindi nila magugustuhan ang gagawin ko kapag pati mga anak ko idadamay nila. Kung sino man ang may gawa nito sa amin, sinisigurado ko na para lang siyang naghukay sa sarili niyang libingan. Akmang susugod na sila sa akin nang maramdaman ko na may tranquilizer dart na tumama sa kinsyet. Mga mandaraya. Bago nila ako ipasok sa sasakyan ay sinigaw ko ang pangalan ng asawa ko. Hindi ako nababahala na hindi niya ako matagpuan dahil alam ko paggising niya gagawa agad siya ng paraan para mahanap ako. Unti-unti nang bumigat ang talukap ng aking mata, tanda na tumalab na sa katawan ko ang gamot at tuluyan nang nagdilim ang paningin ko. Nagising ako dahil sa malamig na pagbuhos ng tubig sa akin. Bigla ako nakakaramdam ng panlalamig dahil pagbuhos sa akin ng tubig. Pilit kong inaalala kung ano ang huling nangyari sa amin ni Marcos. Saka ko na lang na-realize na nakatali ang kamay at paa ko habang nakatayo ako. Tiningnan ko ang paligid, nasa abandonadong warehouse pala ako, at bumungad sa akin ang mukha ni Madel na may nakakalokong ngisi habang nakatingin sa akin. Tiningnan ko siya ng masama, matinding galit ngayon ang namamahay sa puso ko dahil sa ginawa niya. Kamusta? Ethan, akala mo siguro nakalimutan ko na ang mga ginawa mo sa akin. Magpasalamat ka sa akin at ikaw lang ang binalikan ko at hindi ko dinamay ang mga anak mo. Wika ni Madel sa akin. Nanlisik ang mata ko sa narinig ko. Huwag niyang madamay-damay ang mga anak ko. I swear, kahit saang lupalok siya magtago, hahanapin ko siya kapag nasangkot dito ang mga anak ko. Anong kailangan mo sa akin? Masyado naman ata akong espesyal sa'yo at pinadukot mo pa ako. Tanong ko sa kanya. Gusto ko siyang sugurin sa mga oras na to, pero kahit anong piglas ko sa mga tali sa akin ay masyadong mahigpit. Tuwing gagalaw ako, lalo lamang humihigpit ang mga tali. Wala naman ako kailangan dayo, bukod sa pahirapan ka at patayin kayo ni Marcos. Kung hindi lang naman siya magiging akin, walang pwedeng makinabang sa kanya. Hindi ikaw, hindi ako. At saka hintayin mo pa ang isa kong sorpresa sa'yo, pero bago yun ako muna. Saad ni Madel kasabay ng pagsampal niya sa akin. Halos tumabingi ang mumukha ko sa lakas ng sampal niya, pero binaliwala ko lang ito at ninisyan dahil sa inis niya sa akin ay walang humpay niya akong pinagsasampal. Halos mapanawan na ako ng ulirat dahil sa ginawa niya, pero hindi ko pa din ininda lahat ng sakit para lalo ko siyang mainis. Matibay ka talagang babae ka, nagagawa mo pang umite sa kabila ng mga pinaranas kong sampal sa'yo. Yang makinis at maganda mong katawan, ano kaya mararamdaman ni Marcos kapag unti-unti kong sinugatan yan? Ani muli ni Madel at kumuha ng kutsilyo. Nagulat ako nang bigla niyang hiwaan ang mukha ko gamit ang kutsilyo. Maging ang lieg at braso ko ay ganun din ang ginawa niya. Hanggang sa punitin niya ang damit ko, gamit ang patalim na gamit niya. Tuluyang nalaglag ang dress na suot ko at tumambad sa mga armadong lalaki ang katawan ko na halos panloob ko na lang ang nakikita. Nakita ko pa ang mga kasama niyang halang ang kaluluwa kung paano magnasa sa katawan ko. Habang ang isa ay kinukuhanan ako ng video na kutob ko ay ipapadala sa asawa ko. Mahapdi na ang buong katawan ko dahil sa tinamo ko mula kay Madel, maging ang aking mukha ay namamanhid na din dahil sa sampal na ibinigay niya sa akin. Kung makalag ko lang sana ang tali sa akin, makakaganti at maproprotekhan ko sana ang darili ko.
Maam baka pwede naman makahirit kay Miss Beautiful ipabalato nyo na sa amin. Ang ganda at ang kinis. Wika ng isang lalaki. Nakareserba na yan kay boss, sa kanya kayo magpaalam kung papayagan kayo. At ikaw babae, pasalamat ka, ayan lang ang kaya kong ibigay sa ngayon, pero pag nagawa na ni Briggs ang plano niya sa'yo, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Baling sa akin ni Madel. Muli niyang ituloy ang pagguhit ng kutsilyo, sa buo kong katawan panay na ang tulo ng dugo sa akin, at konti na lang magdidilim na ang paningin ko. Hanggang sa tinawag niya ang isang lalaki para gulpihin ako. Bawat pagtama ng kanyang kamao sa aking katawan ay panghihina, ang dulot sakin ang maputi kong balat ay nababalutan na ng madaming dugo dahil sa pagdaan ng kutsilyo sa aking katawan. Tiniis ko pa din ang ginagawa nila sa akin hanggang sa patigilin niya ito at mumisi sa akin na parang demonyo. Tama na yan, kailangan may lakas pa yan mamaya at si Briggs naman ang magpapahirap dyan. Ang babaeng yan ang gagamitin niya para makapaghiganti kay Marcos. Sabat ni Madel. Nagulat ako sa aking narinig, akala ko si Madel lang ang tao sa likod nito, ngunit may iba pa pala na nais maghiganti sa amin, kay Marcos. Ano ang naging kasalanan niya sa Briggs na yon at kailangan pa ako ang gamitin niya? Nakita ko pa ang malakas na tawa ni Madel habang pinanunood ni Vince, pagpapahirap sa akin, narinig ko pa ang sinabi niya na ipadala na kay Marcos ang video na ginawa nila sa akin at iniwan na nila akong mag-isa sa silid. Oras na makita ni Marcos ang video na pinadala sa kanya, alam ko na matinding galit ang mararamdaman niya. Alam ko sa mga oras na to kumikilos na rin siya para mahanap ako. Sana lang humingi siya ng tulong sa mga kaibigan ko dahil ang suot ko na hikaw ay may tracking device na ginagamit namin sa ahensya. Kung inaakala nila Madela at ng Briggs na yon na simpleng tao lang kami, nagkakamali sila. Sa mga sandaling ito alam ko na may ginagawa ng plano ang asawa ko para matagpuan ako. Humanda ka sa akin Madel, oras na makawala ako dito ipaparanas ko sayo ng triple lahat ng ginawa mo sa akin. Ipaparanas di sayo din sa impyerno. Matinding pag-aalala ang nararamdaman ni Marcos para sa kanyang asawa. Lahat ng koneksyon na maari niyang lapitan ay ginawa niya na, mga kakilala sa dating pinagtatrabahuhan at maging ang kaibigan na si Zach Collins na direktor ng EBI, lahat ay nagkakagulo dahil sa nangyaring pagtambang kay Marcos at Marian sa loob ng parking lot ng hotel kung saan gaganapin ang kanilang reception. Ang masayang araw sana sa kanilang dalawa ay nauwi sa isang pagkidnap. Hindi mapakali si Marcos sa kada segundong lumilipas, hindi niya pwede ipagwalang bahala ang nangyayari, dahil sa ganitong sitwasyon madami na ang pwedeng mangyari sa asawa niya. Kahit na isang magaling na agent ang kanyang asawa, kung marami naman ang dumukot sa kanya, alam ko na hindi niya din kakayanin. Isa pa, hindi pa lubusan nakakabawi ng lakas ang asawa niya dahil sa panganganak sa kwadro. Teka! Agent! Maari akong humingi ng tulong sa mga kaibigan ng asawa ko. Biglang naisip ni Marcos. Dahil sa kanyang naisip, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at dinyal ang numero ni Arziel. Isa sa mga matalik na kaibigan ni Marian na alam niyang nakasama niya sa pagpasok ng organization. Hello, kung sino ka man magsalita ka na at siguraduhin mong importante yan dahil istorbo ka. Galit na wika ng isang babae sa kabilang linya. Arziel, si Marcos too. I need help, si Marian na kidnap. Dito ko na ipapaliwanag, kailangan ko ang buong team ninyo, tulungan niyo ko para mapabilis ang paghahanap sa kanya. Tugon ni Marcos kay Arziel. Nagtaka si Marcos na bigla na lang naputol ang linya ng tawag. Mukhang tama ang asawa niya sa pagkakadescribe nito sa mga kaibigan niya, may mga saltik. Wala man lang paalam bago ibaba, napailing na lang si Marcos kahit bakas ang matinding problemang kinahaharap. Alam niya anumang oras darating na ang mga kaibigan niya at kaibigan ni Marian para tumulong sa paghahanap. Masisiraan na siya ng ulo dahil wala siyang maisip kung sino man ang gumawa nito sa kanila. Kaya nga siya nag-resign para maiwasan manganib ang buhay ng kanyang pamilya dahil alam niya na delikado ang kanyang trabaho. Iniisip niya tuloy na baka binalikan siya ng mga dati niyang kalaban para gantihan at ginamit ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, mapalad pa din na si Marian ang tinarget nila dahil kaya nito pangalagaan ang sarili kesa ang isa sa mga anak ni Marcos. Baka hindi kayanin ni Marian at mauwi sa padalus-dalus na desisyon. Maya-maya lang nagdatingan na ang kaibigan ni Marcos, si Zach at Johan, para tulungan ang kanilang kaibigan.
Abala si Zach sa cellphone niya, halos lahat na pwedeng makatulong ay ginawa niya at kinausap niya. Si Johan naman ay abala sa pagkuha ng mga gigi footage gamit ang kanyang laptop. Nagtatakbuhang kaibigan ni Marian ang umagaw ng atensyon nila. Dumating si Angel alias Hyacinth, si Arziel ang best friend ng asawa niya at ang fiance ni Johan na si Joy na kilala sa tawag na Lotus. Nagkagulatan pa si Johan at Joy. Mukhang dito na malalaman ni Johan ang tinatago ng kanyang kasintahan. Ito na siguro ang pagkakataon na malaman ang matagal ng sekreto ng kanyang fiance kung bakit lagi itong nawawala. Carnation, alamin mo lahat ang posibilidad na pwedeng daanaan ng sasakyan na nagdala kay Black Rose, maotoridad na utos ni Joy. Halos hindi siya makatingin kay Johan, ramdam niya ang tingin nito sa kanya, pero binaliwala niya mamaya na lang siya magpaliwanag kapag nailigtas na nila si Black Rose ang importante ngayon mahanap nila. Hyacinth, track mo nga sa system natin kung naka-on ang tracking device na suot ni Black Rose. Nakalimutan ko may tracking device pala tayo na ginawa ng organization para sa mga ganitong sitwasyon, sabat naman ni Arziel. Dahil sa sinabi ng mga kaibigan ni Marian, nagkaroon ng pag-asa si Marcos na matagpuan si Marian. Ang bawat isa ay abala sa kanya-kanyang hawak ng laptop para i-trace kung nasaan si Marian. Gotcha! Somewhere in Bulacan. Angat, Bulacan to be exact. Mabuti na lang at naka-activate ang tracking device ni Black Rose, mukhang inopen niya kanina noong may pagkakataon siya. Masayang wika ni Hyacinth. Dahil sa nalaman na nila ang lokasyon ni Marian, lahat sila ay naghanda na sa isang pagsugod. Bawat armas na bitbit nila ay sinigurado nila na loaded sa bala, maging ang mga magazine na gagamitin nila pamalit. Alam nila na matinding laban ang kakaharapin nila, kaya kailangan nila ng sapat na armas na gagamitin. Nakipag-uganayan na din si Zach sa ahensya ng gobyerno na makakasama nila sa pag-atake. Paalis na sana sila nang makatanggap si Marcos ng isang video. Video kung saan matinding hirap ang dinanas ng kanyang asawa. Nakita pa niya ang mukha ni Madel habang paulit-ulit na sinampal ang kanyang asawa at guhitan ng patalim ang bawat parte ng katawan ni Marian. Halos puro dugo na ang buong katawan nito dahil sa mga hiwa sa kanyang balat. Ang lalong nagpanginig kay Marcos ay ang makita niya kung paano bugbugin ng mga armadong lalaki ang kanyang walang kalaban-laban na asawa. Kung hindi lang nakatali ang asawa niya, sigurado si Marcos na kayang-kaya ni Marian ang mga ito. Matinding galit ang namamahay sa puso ni Marcos dahil sa nakita niyang sitwasyon ng kanyang asawa. Maging ang mga kasama niya sa paligid na ramdaman ang kakaibang aura, kay Marcos na tila biglang nag-ibang tao. Galit na galit, kuyom ang kamao at nagtatagis ang bagang dahil sa nasaksihang pagpapahirap sa asawa niya. Isang sulyap pa ang ginawa ni Marcos sa mga bumugbog sa asawa niya bago sila tuluyang umalis. Tinandaan niya ang bawat mukha na yon dahil ipapalasap niya ang kanyang paghihiganti dahil sa ginawa ng mga ito sa asawa niya. At si Madel re-reserva niya sa asawa niya, alam niya na mailigtas si Marian ay matinding parusa ang ibibigay nito kay Madel. Ang nagpapagulo sa isipan niya ang huling sinabi sa video na Boss Briggs. Wala naman siya naaalala na Briggs ang pangalan maliban sa Briggs na pinatay niya noon sa misyon pero imposible dahil patay na nga ito. Sinigurado niya na patay na ito. Kung may kaugnayan niya kay Marcos ang lalaking iyon sa iniisip niya, alam niya na nasa panganib ang asawa niya dahil halang ang kaluluwa ng mga yon at nabalitaan niya noon na anak na nito ang nagmamahala sa sindikato. Tangina, papatayin ay silang lahat, sigaw ni Marcos na nakakakilabot. Halos hindi na maigalaw ni Marian ang kanyang katawan dahil sa matinding pinsalang natamo nito mula sa pagpapahirap sa kanya ni Madel. Nakatayo ito habang ang parehong kamay niya ang nakatali, lupaypay ang kanyang ulo dahil wala na siyang lakas pa para iangat iyon. Ang ginagawa niya lamang ay ang pumikit para pagpahingahin ang kanyang katawan hanggang sa mabawi na nito ang kanyang lakas. Haif ka talaga Madel, kapag ako nakawala dito malilintikan ka sakin. Bulong nito sa kanyang sarili. Maya-maya ay biglang bumukas ang pintuan ng basement kung nasaan siya, bahagyan niyang iginalaw ang kanyang ulo para tingnan kung sino iyon. Nakapamulsang naglakad si Walter papalapit sa kanya, sa hindi malamang dahilan ay biglang naging malikot si Marian at hindi mapanatag ang kanyang kalooban dahil sa presensya ng lalaking nasa kanyang harapan. Sumobra yata si Madel sa pagpapahirap sayo, baka kapag nakita ka ng asawa mo ay aayawan ka na niya. Nakangising saad nito kay Marian.
Imbes na magalit ay gumisi lang ang babae at diretsyong tiningnan si Walter. Sino ka ba? Anong kasalanan namin sa'yo? Tanong ni Marian. Sa akin wala kang kasalanan pero ang asawa mo malaki ang kasalanan sa akin. Pinatay niya lang naman ang aking ama. Kaya pagkatapos kong magsawa sa'yo, ikaw naman ang papatayin ko para makaganti sa kanya. Ano kaya maramdaman ni Marcos kapag ginalaw ako ang babae niya? Baka ayawan ka niya? Maanghang komento ni Walter. Huwag mo akong itulad sa'yo, alam nating pareho na walang babaeng papatol sa'yo, kahit ikaw na lang ang nag-iisang lalaki na natitira sa mundo. Maangas na saad ni Marian. Biglang nasira ang mukha ni Walter at mabibigat ang hakbang na ginawa nito papalapit kay Marian. Tumabing siya ang ulo ng babae nang malakas itong sampalin ni Walter. Nakangisi pa rin si Marian at dinuraan ng higo ang mukha ni Walter. Kahit daliri mo ay hindi nagagalaw kapag inabutan ka ng asawa ko. Malamig na saad ni Marian kay Walter. Halos umusok na ang ilong nito sa galit at ang mas ikinagulat ni Marian ay ang biglang pagpunit nito ng kanyang natitirang saplot pang itaas. Nahantad ang kanyang katawan sa harap ng lalaki. Sisiguraduhin kong nalawayan ko na ang katawan mo bago dumating ang asawa mo. Kaya pala baliw na baliw si Marcos sa'yo, may ipagmamalaki pala ang asawa niya. Sad ni Walter. Nagpupumigla si Marian nang nagsimula ng maglakbay ang kamay ni Walter sa kanyang katawan. Gustuhin niya man manlaban, wala siyang magawa dahil parehas nakatali ang kamay niya. Ang sarap mo, Marian. Muling saad nito at bahagyang pinisil ang kanyang FD. Halos mag-alburoto na si Marian sa galit, gusto niyang sipain ang lalaki, ngunit halos hindi na niya maigalaw ang kanyang hita dahil puro sugat iyon. Ang tanging iniisip niya lamang ay ang dumating na ang kanyang asawa dahil hindi na niya masikmura ang ginagawa sa kanya ni Walter. Habang sa kabilang banda naman ay patuloy na nakikipagpalitan ng bihila ang mga kasamahang agents ni Marian. At ganun din ang asawa nitong si Marcos. Inmo, iiwan ka na ng fiance mo dahil nagsinungaling ka sa kanya. Banat ni Carnation kay Lotus. Sinamaan niya lang ito ng tingin at itinuon ang kanyang atensyon sa pakikipaggirilan sa kanilang kalaban. So paano nga kung aayawan ka na ni Johan? Ano gagawin mo? Pagsingit naman ni Hyacinth. Napapikit si Lotus dahil sa pagkakaasar sa kanyang mga kasama, kung pwede lang ay pagbabrilin niya ito ay ginawa na niya dahil hindi siya tinitigilan. Tigilan mo ko, Hyacinth. Palibhasa wala kang love life. Banat naman ni Lotus sa isang kasama niya. Agad na nagsitaasan ang kilay ni Hyacinth at nakapamwang nitong tiningnan si Lotus. Hindi alintana na nasa isang labanan sila. Bakit ako mag-low love life? Wala akong mapapala doon. Mabro-broken lang ako, di ba Carnation? Biglang banat nito at nilingon si Carnation. Biglang dumilim ang mukha nito at nilingon ang dalawa, imbes na matakot ay natawa lamang ang dalawang agent, dahil sa pagkakapikon nitong kasama nila. Ewan ko sa inyo, bahala kayo dyan. Biglang saad nito at umalis. Agad na nagkatinginan ang dalawa at nagsisihan dahil sa nangyari. Kasalanan mo yan, sobrang daldal mo kasi. Ani Lotus. Umirap lang si Hyacinth at agad na tumalon, eksaktong pagkaalapag niya sa lupa at biglang sumulpot sa harapan niya ang isa sa mga kalaban nila. Mapang-akit itong humiti at bahagyang itinaas ang kanyang damit at lumitaw ang FDib niya. Agad na nahipnotismo ang lalaki at nasa FDib lang nito ang kanyang tingin. Men! Mapait niyang saad at walang sabi-sabing binaril ang lalaki sa noo. Pagkatapos niya gawin iyon ay tumingala siya kung nasaan ang pwesto ni Lotus, kinindatan niya pa ito bago tumakbo papunta sa kung saan. Habang si Marcos naman ay mag-isang naglalakad sa hallway at tanging mga giril niya lang ang kanyang kasama. Panay ang silip nito sa kanya cellphone na konektado sa tracking device ni Marian. Hindi na niya masyadong inaalala ang ibang kalaban dahil may mga kasamahan naman siyang nakasnipers. Maya-maya lang ay agad siyang huminto nang marinig niya ang pamilya na boses ng kanyang asawa. Nang marating niya ang pinaggalingan ng ingay ay malakas niya iyong sinipa. At ganun na lang ang pagkuyom niya ng kanyang kamao nang makita niya kung ano ang ginagawa ni Walter sa kanyang asawa. Malaki ang bawat hakbang na kanyang ginagawa at nang tuluyan na siyang makalapit ay malakas niyang hinila ang kwelyo ng damit ni Walter at inihagis ito sa kung saan. Ilang segundo lang ay muling bumukas ang pinto at pumasok si Carnation.
Gulat na gulat sa itsura ni Marian. Kalagan mo si Marian at kayo na ang bahala kay Madel. May tatapusin lang ako. Malamig na saad nito pagtapos hinubad ang jacket niya at ibinigay kay Hyacinth para ipasuot sa kanyang asawa. Mahal. Agad naman napalingon si Marcos nang tawagin siyang kanyang asawa. It's okay, go with them and do whatever you want to that woman. Saad nito sa kanyang asawa. Umite lang si Marian at nagsimula ng naglakad palabas sa basement. Naiwan sa loob si Walter at si Marcos. Walang kasing lamig ang tingin na iginagawad nito kay Walter. Maya-maya lang ay bigla itong tumayo at kinuha ang isang matigas na silya. Naranasan mo na bang mapalo ng silya? Parang nakikipaglokohang tanong ni Marcos. Tiningnan lang siya ni Walter at biglang nginisihan. Umangat ang gilid ng labi ni Marcos at walang kasing bilis at lakas nitong inihampas kay Walter ang silya. Malakas na napahiyaw si Walter dahil sa sakit at nang tingnan ni Marcos ang silya at sinek niya nang makita niyang nasira na iyon. Agad niya itong itinapon at muling naghanap ng kung anong pwedeng gagamitin. I freaking hurts. Malakas na bulyaw ni Walter sa kanya. Tumawa lang si Marcos at muling naglakad papalapit sa lalaki habang hawak-hawak ang isang malaking bakal. Kung iisipin kulang ang ginagawa ko sa kanya dahil sa ginawa niya sa asawa ko. Mas lalong tumindi ang takot na nararamdaman ni Walter, maging ang mga mata nito ay nanginginig na sa takot at kulang na lang ay lumuhod sa harapan ni Marcos. Huwag mo kong tingnan ng ganyan dahil mas lalo lang akong nagagalit. Mariing saad ni Marcos. Patin mo na lang Huwag kang mag-alala, isusunod na kita sa ama mo, pero bago yon gusto kong makita kang nahihirapan. Napahiga si Walter sa maruming sahig habang hawak-hawak ang kanyang paa. Sa pagsigaw pa lang nito ay malalaman mo nang masakit talaga iyon. Masakit ba? Tanong ni Marcos. Pipakiusap. Pipatin. Mo na akili. Hirap na pakikiusap nito. Umiling si Marcos at muling itinaas ang bakal na hawak niya. Pahihirapan kita hanggang sa mamtay ka. I enjoy doing this, you know. Saad ni Marcos. At muling kumawala ang napakalakas na hiyaw ni Walter nang muling hampasin ni Marcos ang kaliwang paa nito. Bahagyang tumalsik ang ibang igonyon sa damit ni Marcos. Mas lalo tuloy itong natuwa at walang humpay na muling pinaghahampas iyon ng bakal. Halos wala ng boses si Walter para sumigaw. Naubos na iyon, ngunit si Marcos ay hindi pa rin nakakaramdam ng pagod. Gustong-gusto kitang balatan ng buhay, alam mo ba iyon? Gusto kong gawin at ilagay sa katawan mo ang mga sugat na inilagay niyo sa katawan ng asawa ko. Gustong-gusto kong tanggalin bawat kuko sa kamay mo, pero kapag ginawa ko iyon ay para na rin akong walang pinagkaiba sa mga katulad mo. Saad ni Marcos. Tiningnan niya lang ang nakapikit na si Walter at maya-maya ay inilabas niya ang isi na dangdala-dala niya. Magkikita na kayo ng ama mo sa impyerno. Wish you have a happy reunion with them. Nakangiting saad ni Marcos. Lumpo na ang magkabilang binti ni Walter, kaya sigurado na siyang hindi na ito makakatakbo pa. Nang tuluyan siyang makabas ng basement kung saan ito nakahandusay ay muli niya iyong tiningnan, pagkatapos ay inihagis ang na sa tabi nito. At ilang sandali nga lang ay naganap ang napakalakas na pagsabog. Tingin talaga zihi inihe matatakbuhan gadi. Malakas na sigaw ni Marian kay Madel habang kinakaladkad ito. Halos matanggal na ang buhok ni Madel sa lakas ng pagkakahila ni Marian sa kanya. Let go of me, you BTC. Banat ni Madel. Di ba sabi ko sayo, kapag nakawala ako magtago ka na kasi mas malupit akong gumanti. Saad ni Marian na may nakakalokong ngisi. Padabog nga niya iyong binitawan at malakas na tinapakan ang kamay ni Madel. Napahiyaw si Madel sa sakit at yun naman ay ikinatawa ni Marian. Kung kanina ay kinakawawa mo ako. Pwes, ngayon ako naman ang magpapahirap sayo. Lintek lang ang walang ganti Madel. Malutong na saad ni Marian. Bahagya siyang lumuhod habang tinatapakan pa rin ang palad ni Madel. Akmang kakalmuti ni Madel ang kanyang mukha, pero alerto niya itong napigilan at malakas na pinilipit ang daliri ni Madel. Nakaramdam ng labis na kasiyahan si Marian nang marinig niya ang tunog ng buto ng daliri nito. Hindi pa siya nakontento at inulit pa iyon. Napuruhan mo lang ako kanina kasi nakatali ako, akala mo talaga ay makakaya mo ako.
Nagkakamali ka dahil kahit kailan wala ka sa kalingkingan ng ganda at galing ko. Mapang-asar na saad ni Marian. Agad na nagbaba ang tingin nito sa damit ni Madel at walang sire-seremonyang pinunit niya iyon ng walang kahirap-hirap. Manipis lang ang tela ng damit nito, kaya madali lang para sa kanyang punitin iyon. Agad na napahiyaw si Madel sa ginawa ni Marian. At nang makita ni Marian na wala na itong ibang suot maliban sa kanyang aidefis, at muli niyang hinila ang buhok nito. Ganun na lang ang paglingon sa kanila ng ibang mga tauhan na kasama nila Marcos para iligtas siya. Baka sa mukha ni Madel ang takot dahil sa pagtingin sa kanyang ng grupo ng mga kalalakihan. Ano natatakot ka? Ngayon malalaman mo kung ano ang pakiramdam kapag winalang hiya ka. Mapait na saad ni Marian. Mabilis na lumuhod si Madel sa kanyang harapan at nakikiusap ito na wag siyang ipagalaw sa mga lalaki, pero walang reaksyon si Marian sa pakiusap nito, bagkus ay ngumisi lang si Marian. Kita niya ang matinding takot sa mga mata ni Madel sa posibleng mangyayari. Pinakiusapan din kita, pero hindi mo ko pinakinggan. Kaya dapat lang na maramdaman mo ang lahat ng ito. Wala nang mas masakit na parusa pa na kayang higitan ang mangyayari sa'yo ngayon. Ito ang parusang kailanman ay hindi mo gugustuhing mangyari sa'yo, pero dahil sa ginawa mo ay marapat lamang na mapagdaanan mo ang ganito Madel, saad ni Marian. Tiningnan Marian ang mga lalaking kasamahan lang din nila, agad nilang nakuha ang ibig sabihin nito at mabilis na hinila si Madel patungo sa grupo nila. Sandali iyong tiningnan ni Marian at agad din siyang tumalikod. Dinig niya ang sigaw nito, pero nagbibingi-bingihan siya at umakto na parang walang narinig. Kaya may kasabihan tayo na wag mong gawin sa iba ang bagay na ayaw mong gawin din sa'yo, dahil dadating ang panahon na magsisisi ka talaga ng husto. Ilang linggo na din ang nakalipas simula nang mangyari ang pangingidnap sa akin nila Madel. Sa wakas tapos na din ang delubyo na kinakaharap namin. Ngayon tahimik na ang mundo namin ni Marcos dahil alam namin na wala nang Madel na sisira sa amin at kung meron man dumating patuloy akong magtitiwala sa kanya dahil alam ko na mahal niya ako at handa niya gawin ang lahat maprotektahan lang ang aming pamilya. Nasa proseso na kami ng paghilom ng mga sugat gawa ng nakaraan at nagumpisa na din humilom ang mga sugat ko sa katawan kasabay ng pagmumove namin. Hindi ko lang inaasahan na ganoon pala ang asawa ko magparusa sa mga taong nakagawa ng masama sa pamilya niya. Halos hindi ko makilala si Walter nang makita kong bugbugin niya. Dagdagan pa ang sinabi ni Arziel sa akin na pinagbali-bali daw nito ang kanyang buto at hinagisa ng granada. Nagkalat daw ang mga katawan ni Walter sa tindi ng pagsabog. Galit na galit daw kasi si Marcos nang makita niya ang kalagayan ko sa video na pinadala dito. Bigla na lang daw nag-ibang tao nang papunta na sila para sagipin ako. Ngayon ko lang din nakita na may side ang asawa ko na ganito. Kahit anuman ang gawin niya, handa ko siyang suportahan, basta alam ko lang na tama. Mahal, tuloy ba ang lakad mo ngayon? Tanong sa akin ni Marcos kasabay ng isang damping halik sa labi. Yes mahal, magkikita kami sa headquarters ng mga bumubuo ng Hilarious Flower Organization. Salamat mahal at pinayagan mo ko bumalik sa organization. Sagot ko sa kanya. Wala naman ako magagawa kung gusto mo, suportahan kita isa pa may kasunduan tayo. Nag-usap na din kami ni Boss Kiray na magagaan, mission lang ang ibigay sayo at lagi mo ko kasama kaya pumayag ako. Hindi ako papayag kung ikaw lang mag-isa. Ani muli ni Marcos sa akin. Na, buti na papayag mo si Boss V, malakas ka pala kung ganoon, pero duda ako kay Boss Santan kung pumayag yon. Ano kaya ang ginawa mo sa dalawang yon at napapayag mo? Saad ko sa kanya. Ifidsen, niyaya ko lang naman sila sa inuman. Ang pustahan kapag nanalo ako, sila ang masusunod at kapag natalo sila gagawin nila alang gusto ko. Ang lalakas maghamon talo naman pala. Lalo na si Boss Santan una pang nagtawag ng uwak kesa kay Boss V. Si Boss G naman hindi ko na uli aayain uminom grabe napakakulit sumasayaw sa dance floor parang nakalimutan ata na siya ang boss ng isang organization ang kulit. Panay papisil sa mga muscles ko. Kung hindi mo lang boss yon tinulak ko na, kaso alam ko naman na mabait sila, kaya okay lang din kaso mahal na inis ako. Sabay nila ako sinukahang dalawa kaya hindi na taalga ako makikipag-inuman sa kanila. Amoy suka ako noong umuwi nakakadiri. Paliwanag ni Marcos sa akin at ako naman ay tawa ng tawa. Sumbong kita kanila boss sabihin ko nilaglag mo sila sa akin. Natutuwa naman ako at naging kasundo mo sila. Ani ko sa kanya.
Basta sa bakbakan na lang kami magbonding mahal, wag lang sa inuman. Hanggang ngayon kita ko ang mga sinuka ni Boss Gigi. Nabi ko puro kanin sinuka niya na dumikit sa damit ko, hindi na talaga ako ulit. Si Boss Santan puro pulutan namin ang sinuka, basta grabe ang kahihiyan na inabot ko sa kanila habang palabas kami ng bar. Hindi na talaga ako ulit, inis na wika ni Marcos. Matapos ko marinig ang mga sentimiento ng asawa ko, natatawa na lang ako. Hindi ko lubos maisip na may ganito pala siyang side. Habang tumatagal, lalo ko siyang minamahal kasi pinapahalagahan niya din ang mga taong importante sa akin. Ilang sandaling pakikipag-usap at bilin ay umalis na din ako para makipagkita sa mga kaibigan ko. Matagal ko na din silang hindi nakikita mabuti. Nalang at kumuha na ng mag-aalaga si Marcos, katulong ni Nana Mila, kaya kampante ako na nasa maayos na pangangalaga ang kwadro kapag umaalis kami ni Marcos. Habang nagmamaneho ako papunta sa hideout namin ay nagpatugtog ako ng musika. Namimiss ko na ang best friend kong si Arziel, kamusta na kaya ito simula nang magkita muli sila ni Kuya Gideon. Yetsen, sana naman hindi pa din siya marupok. Sa tindi ng pinagdaanan niya alam kong kaya niya nang harapin si Kuya Gideon ng may kumpiyansa sa sarili. Lalo na ngayon na nalaman ni Arziel na hindi sila magkapatid ni Kuya Gideon at protektado ngayon si Arziel ng kuya niyang totoo na nasa organization lang pala namin at lihim siyang binabantayan. Hindi ko akalain na magiging kuya niya yon. Napakalayo pero kung titigan nga naman sila ng matagal magkahawig sila, medyo mistiso lang si Wolf. Wolf ang tawag namin sa kuya ni Arziel kapag nasa organization. Nang makarating ako sa hideout nakita ko si Angela, Joy, Arziel, andito na din si Nessa at Tina siguro, tapos na sa misyon nila. Andito din si Boss G at Boss Santan. Meron din dalawang babae akong nakita. Ang isa sa kin ay pamilyar, siya yung asawa ng best friend ni Marcos. Masaya kaming nagkamustahan hanggang ipakilala sa amin ni Boss G ang bagong miyembro ng aming team. Ang asawa ng best friend ni Marcos na si Agent Sakura daw at si Miss Jerlyn na wala pa maisip na gamitin na codename. Mukhang mabait naman si Sakura, medyo mahiyain lang sa una at maging si Jerlyn ay nangangapa pa siguro sa amin. Dahil sa naging maayos naman ang aming kamustaham at pag-uusap. Nagkayayaan kami na kumain sa labas. Sumabay sa akin si Arziel kasi siya lang ang walang dalang sasakyan dahil nakisabay lang daw siya sa kuya niya kanina. Kamusta ka natsupatid? Kamusta kayo ni Kuya Gideon? Pangangamusta ko kay Arziel. Ayaw tumigil, hindi daw titigil hanggang hindi daw ako magiging kanya. Mabuti na lang at doon na ako sa totoong pamilya ko nakatira. Isa palagi nakabantay sa akin si Kuya, kaya hindi siya makalapit sa akin. Sagot ni Arziel sa malamig na boses. Wala na ba talaga siya sa puso mo? Alam ko na meron pa rin sa bahagi ng puso mo si Kuya Gideon, masyado lang masakit ang ginawa niya sa'yo, kaya natatabunan ng galit. Bakit kaya hindi mo subukan muling sumugal, baka sa pagkakataong ito ay maging masaya ka na. Namimiss ko na si Arziel na masayahin at kalog kong kaibigan. Hindi ako sanay sa Arziel na walang pakialam at singlamig ng yelo. Saad ko sa kanya. Hindi pa ngayon, mas lamang ang galit at pagkamuhi ko sa kanya. Ipaparanas ko ang sakit ng ginawa niya sa akin, yan, papaibigin ko siya ng husto. At kapag lunod na siya, saka ko siya iiwanan para alam niya ang sakit ng pakiramdam ng ginawa niya. Gusto niya ang katawan ko, ibibigay ko sa kanya kung sa paraan na yon makaganti ako sa kanya. Gagamitin ko ang katawan ko kung saan baliw na baliw siya noon. Tugon sa akin ni Arziel. Hindi na lang ako kumibo sa sinabi niya, pero sana dumating ang araw na mas manaig ang pagmamahal ni Arziel. Kay Kuya Gideon, huwag sana siya magpadala sa galit niya at baka sa huli siya na naman ang masaktan. Ang pait at sakit ng kahapon na pinagdaanan ni Arziel, sana mapalitan muli ng tamis at kasiyahan para bumalik na sa dati ang matalik kong kaibigan. Miss na miss ko na kasi si Arziel na masayahin at kalog. Nandito kami ni Marian sa loob ng mini falls ng aking farm kasama ang aming 4 na anak. Nakatanaw ako sa kanila habang naglalaro sa mini house na pinagawa ko sa tabi ng falls na pinaliligiran ng mga iba't ibang bulaklak. Sinong mag-akala na ang babaeng nakilala ko sa bar ay magiging ina ng aking mga anak? Isang babae na may maamong mukha, ngunit isa ding babae na mapanganib kapag nagalit. Babaeng nagbigay kulay sa madilim kong kahapon. Isang babaeng matatag at puno ng pangunawa. Hindi ko akalain na ang babaeng kagaya niya ay nagbibigay ligaya sa buhay ko kasama ng mga anak ko.
Mabuti pa kayo niyan masaya na sa piling ng isa't isa. Masayang magkasamang binuo ang inyong pamilya. Bakit sa amin ni Chichi parang ang damot ng tadhana? Kailan kaya ako sasaya tulad mo bayaw nakasama ang babaeng mahal mo at mga anak na makukulit? Puno ng pait na wika ni Drake. Pasasaan ba at matatapos din ang paghihintay mo? Alam ko na darating ang araw magiging masaya din kayo bayaw. Tandaan mo sa'yo nakasalalay ang bonggang wedding day natin kaya umayos ka bayaw. Madami akong plano sa kasal namin yan, kaya ikaw ang sisingilin ko lahat kapag kinasal tayo dahil ang tagal ko naghintay. Mabuti na lang at pumayag kahit civil wedding lang muna para maangkin ko na asawa ko siya. Paliwanag ko kay Drake. Isang mapait na ngiti lang ang sinagot niya sa sinabi ko. Alam ko na nangungulila siya kay Marie. Pero alam niya din na ito ang tama niyang gawin ang hayaan si Marie tuparin ang mga pangarap nito na hindi siya magiging hadlang. Pinabayaan ko na lang si Drake na maglakad palayo sa akin na alam ko na puno ng katanungan ang isip niya at mga bumabagabag na alalahanin. Dada! Tawag ng mga anak ko habang naglalakad papunta sa akin. Nakaalalay sa kanila si Marian. Nakakalakad na kasi ang mga anak namin ng paunti-unti kaya sinalubong ko ang mga anak ko ng isang malaking yakap para magkasya silang apat. Ang mga anak ko na nagbigay lakas at inspirasyon sa akin sa araw-araw. Mabuti na lang at kamukha ko silang lahat maliban sa babae ko na kamukha ng kanyang ina. Huwag man sana mamana nila ang kalokohan ng kanilang ina. Kumalas ang mga anak ko sa pagkakayakap ko at muli silang naglalakad sa malawak na lupa. Ibinili na lang namin sa mga yaya nila na wag iwala ang paningin sa mga bata at baka makapunta sa batis at malaglag doon. Kinuha ko ang kamay ni Marian at umupo kami sa isang rocking chair na malapit sa batis. Pinaupo ko siya sa aking kandugan habang yapos ang kanyang bewang. Maraming salamat mahal, salamat sa lahat-lahat. Sa pagbibigay ng mga gwapo at magandang mga anak. Sa araw-araw na pag-aasikaso sa amin at sa mga sakripisyo mo para sa pamilya natin. Wika ko kay Mahal. Mahal, kayo ng mga bata ang mas priority ko kaysa kanino man, wala nang sapat na dahilan para maagaw ang atensyon ko sa inyo. Ano na naman ba ang nakain mo at parang kakaiba ka na naman? Tugon niya sakin. Mahal, hindi ba talaga pwede na ikasal na tayo? Mauna na lang tayo kanila Drake, tapos magpakasal na lang tayo uli pag dumating na si Marie. Suhesyon ko sa kanya. Alam mo naman na ang sagot dyan, di ba? Gusto ko makasama ang kambal ko sa isang wedding. Alam mo naman na wala kaming event na magkasama simula nang nawala siya sa amin. Kaya gusto ko kahit sa kasal at importanteng araw namin ay magkasama kami habang hinihintay kami ng mga taong mahal namin sa harap ng altar. Napakasaya ko siguro kapag nangyari yon. Masayang sagot niya niyan. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Alam ko naman na matindi ang kagustuhan niya na makasal sila ng sabay ni Marie. May plano pa naman sana ako kaso napurnada pa. Di bale ang mahalaga ay mag-asawa na kami kahit civil wedding muna. Bakit ba kasi mahal na mahal ko ang babaeng ito? Lahat na lang ng gusto niya sinusunod ko. Natawa din ako sa naisip ko. Alam ko naman kasi ang kasagutan sa mga tanong ko pero paulit-ulit ko na lang tinatanong sa isipan kaya napailing na lang ako sa mga kalokohan sa utak ko. Basta masaya ako at kontento sa piling ng asawa at mga anak ko at handa akong mamatay maprotektahan lang sila. Pasilip sa kwento ni Arziel at Gideon. Hilarious Flower Organization Series 2, Carnation. Napasinghap si Arziel habang mahigpit na kumapit sa kumot, nanginginig ang katawan sa pinaghalong sakit at sarap. Nakatukod ang kanyang mga kamay sa kama, habang ang lalaking nasa likod niya ay walang awa siyang binabayo dahil nakainom ito. Gusto mo to, diba? Bulong ni Gideon, ang kanyang malalim at bahagyang paos na boses ay mas lalong nagpaalab sa init sa loob ng silid. Yuhen. Kuya. Wrong name, madiin niyang bulong bago mariing hinila ang buhok ng babae, pinipilit siyang tumingala. Gideon. Shit, masakit, mga daing ni Arziel. That's right, anya bago niya pinagdiinan ang kanyang katawan sa likod nito. Ang malalakas na tunog ng pagsasalpukan ng kanilang mga katawan ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ah! Kuya! Dahan-dahan! Pakiusap ni Arziel, ngunit wala siyang nakuhang awa. Hell no, you were begging for this last night. Don't tell me you can take it now. Uhen! Shit! Gideon chuckled darkly, hinila siya pahiga at agad siyang pinaharap. You think I'm done with you, baby?
Isang iglap lang at pinailalim na siya ni Gideon, agad nitong hinawakan ang kanyang hita at ibinuka ito ng malakas. Gideon, wait. No more waiting, Arziel. You need this. Hindi niya na nagawang umalma dahil mabilis siyang pinasok ng lalaki. Oh, ouch. Masakit. Too deep. Tight, Gideon growled, bumabaon ang mga daliri niya sa hita ng babae habang walang tigil na gumagalaw. Ah! Uhan! Gideon! Baby! Say my name while I ruin you. Tuluyan nang naglaho ang inhibisyon ni Arziel. Wala siyang nagawa kundi yakapin ang katawan ng lalaking nasa ibabaw niya. Ang mga kuko niya ay nagmarka sa likod nito habang patuloy siyang binabangga ng matinding sarap at sakit. Shit! I can't ohan. Gideon! Back I'm gonna see. Then all over the baby. Isang matinding bayo pa at tuluyan nang nawala sa sarili si Arziel. Ah! Gideon! Ramdam niya ang pagragasa ng matinding init mula sa kanyang katawan, nanginginig ang kanyang mga hita sa tindi ng orgasmo. Ngunit hindi pa tapos si Gideon. Damn it, Arziel. You're so perfect, bulong niya bago siya muling gumalaw, mas marahas, mas mabilis, mas walang awa. Ah! Too much. I can't. You can take it, baby. You're mine now. Mas lalong bumilis ang paggalaw ng lalaki, bumalot ang mga bisig nito sa kanyang katawan at hinapit siya palapit. Ani mo hindi sapat ang pagkakahugpong nila. Kuya! Kasabay ng isang malakas na ulos, sabay nilang naabot ang langit na inaasam. Mabigat ang paghinga ni Arziel habang nanatiling nakayakap kay Gideon. I'm addicted to you, bulong nito sa kanyang tenga bago nito sinakop muli ang kanyang labi. At alam ni Arziel wala nang balikan pa. Ito na ang kasalanang hindi niya matatakasan. Ang mahalin ang kuya niya kahit bawal. Abangan po ang kwento ni Arziel at Gideon sa series 2. Maraming salamat. Sa loob ng isang abandonadong warehouse, nakatali si Marian sa isang upuan. Dilim at alingasaw ng dugo ang bumalot sa paligid. Mga anino ng sindikato ang nakapaligid sa kanya, may hawak na mga baril, at tila nag-aabang ng utos kung kailan sisimulan ang pagpapahirap sa babaeng nasa harapan nila. Samantala, tahimik na nakamasid si Marcos nakikiramdam sa bawat kilos ng mga tao sa paligid. Mukhang malakas ang loob mo, babae. Matigas na tinig ng lalaki ang lider ng sindikato. Ano nang ginagawa mo sa teritoryo namin? Hindi sumagot si Marian. Alam niyang isang maling salita lang, pwede siyang mamatay agad. Dahan-dahang lumingon siya sa paligid, tinitingnan kung paano siya makakatakas. Biglang sumingit ang babae. Alam mo, boss, interesting tong babaeng to. Kanina pa siya tahimik, pero feeling ko may tinatago. Lumapit ito kay Marcos na nakasandal lang sa isang sulok, malamig ang titig. Ano, baby? Hindi mo ba itatanong kung sino siya? Tanong ng babae kay Marcos. Walang imik si Marcos. Sa totoo lang, mula nang makita niya si Marian bigla siya nakahinga ng maluwag, andito kasi sila sa isang misyon nagpapanggap na hindi magkakilala. Hindi niya maalis ang tingin dito. May kakaiba sa kilos ng kanyang asawa. Matapang ang mata, walang takot, parang may plano sa ganitong sitwasyon. Hindi ko kailangang tanungin kung sino siya, mahinang sagot ni Marcos. Pero puno ng bahid ng pag-aalinlangan para hindi mahalata ang kanyang sagot ang tanong, anong gagawin natin sa kanya? Singit ng lalaking pinuno na may malademonyong ngiti. Kukunin ko siya. Naglikha ng tensyon ang sinabi niya. Napatingin si Marcos sa lalaki na puno ng pag-aalala sa asawa. Bakit ikaw? Malamig na tanong ni Marcos. Kasi gusto ko siya. Sagot ng lalaki, titig na titig kay Marian. At alam mong hindi ako nagpapatalo sa kahit kanino at walang makakapigil sa akin. Nagpigil ng buntong hininga si Marian. Tama ang kutob niya, mukhang magkakaroon ng tensyon sa pagitan ni Marcos at Raven, at mukhang may plano ang lalaking ito sa kanya. So, anong plano mo, boss? Tanong ng isa sa mga tauhan na babae ng pinuno. Lumingon ang lalaki. Ikaw ang nagdala sa kanya rito, ano nang alam mo tungkol sa babaeng to? Umiti ang babae, tila natutuwa sa nangyayari. Alam ko lang, dating kaibigan to ng ex ko na pinatay ko noon, sabay tingin kay Marcos.
O, hindi mo ba alam? Marian ang pangalan niya. Close sila ni Mika dati, pero mukhang hindi mo naman alam ang tungkol doon. Napakuyom ng kamao si Marcos. Alam niyang may nilulutong plano ang babae, pero hindi siya sigurado kung ano. Kunin mo ang record niya, utos ng pinuno sa isa sa mga tauhan niya. Gusto kong malaman lahat tungkol sa kanya. Background check, connections, trabaho lahat. Kinabahan si Marian. Kung lalabas ang totoong pagkatao niya, tapos na ang undercover mission niya. Hindi siya pwedeng sumablay at bukod pa doon malalaman na may kaugnayan sila ni Marcos at nagpapanggap lang sila. Bakit kailangan pang background check? Wala namang saysay tong babae, malamig na sagot ni Marcos na tila nais protektahan si Marian. Kung gusto mong i-interrogate siya, gawin mo na ngayon. Umiling ang pinuno. No, gusto kong paglaruan muna siya. Gusto kong malaman kung anong kaya niyang gawin bago ko siya sirain. Natahimik ang lahat. Naramdaman ni Marian ang tensyon sa pagitan ni Marcos at ng pinuno. Alam niyang malapit na itong sumabog. So, anong gusto mong gawin sa kanya ngayon? Tanong ng babae na tila nasasabik sa sagot ng pinuno. Ngumiti ang lalaki. Ikulong muna natin siya. Pero hindi natin siya papatayin, hindi pa. Sa gilid ng paningin ni Marian, napansin niyang tila na iba ang ekspresyon ni Marcos. Hindi ito natuwa sa sinabi ng lalaki. Kilala niya ang asawa niya, pag ganoong mukha ng pinakita nito alam niya anumang oras tapos na ang misyon nila. Ano, Marcos, inasar siya ng pinuno. May problema ka? Dahan-dahang lumapit si Marcos sa lalaking pinuno, bumaba ang boses. Siguraduhin mong alam mo ang ginagawa mo. Umiti lang ang lalaki. O, alam na alam ko. At sa pagkakataong ito, ako ang may kontrol. Tumingin si Marcos kay Marian. Tila nag-uusap sila sa mata. Alam niya na may binabalak din ang kanyang asawa sa larong ito. Ayaw niyang magtagumpay ang lalaki sa anumang binabalak nito. Sa isip ni Marian, isang bagay lang ang malinaw, kailangan niyang makalabas dito nang hindi nalalaman ang tunay niyang pagkatao. Kailangan na nila makaalis ni Marcos at matapos na ito. Pero paano? At ano ang tunay na plano ng lalaki sa kanya? Dahil sa pag-iisip hindi na malaya ni Marian na bigla na lang nagkaputukan ng baril. Isang ngisi ang pinakawalan niya dahil alam niya andito na ang kanyang kasamahan na tutulong sa plano nila ni Marcos. Kinalaman siya ni Marcos at hinalikan sa labi. Next time mahal, ayoko na sumabak ka sa ganitong misyon. Masyadong delikado, kanina ko pa gusto patayin ang mga tao na yon kanina. Nagpigil lang ako dahil ayoko masira ang plano natin. Wika ni Marcos. Magkahawak kamay silang lumisan sa lugar kung saan napuksan nila ang mga sindikato, katulong ang team ng Hilarious Flower Organization. Alam din kay Marian Ziki palang Benz, simula ng kanyang misyon, kasama din kanyang asawa. Magkasamang haharap ay si panganib para protektahan din kanilang pamilya. Ako si Helena Marian de la Riva, isang simpleng dalaga noon na natutong protektahan ang sarili sa kagustuhan makita ang aking kambal na si Marimar de la Riva. Hanggang sa dumating ang lalaking magpapatibok sa aking puso, si Marcos Draven Alejandro. Ang lalaking minahal siya at sinuportahan sa lahat ng bagay. At binigyan siya ng 4 na makukulit na mga anak na kumumpleto sa buhay nila. Masaya na kami ni Marcos na namumuhay sa Ilocos at parehas kaming bumalik sa aming trabaho na magkasama sa mga misyon. At dito na natatapos ang aking kwento.